Para sa mga batang ito, may katuwang na sila patungong paaralan. Araw-araw ipinamamalas nila ang minsang sinabi ni Albert Einstein na parang buhay daw ang pagbibisikleta. Hindi ka mawawalan ng balanse basta tuloy-tuloy ang pagkilos. Sige lang ang pagpapadyak. Kilo-kilometro ang kailangan nilang baybayin para maitupad ang pangarap ng maraming Pilipino. Ang makapagtapos ng pag-aaral. At tuwing umaga sa kanilang sariling sikap at pagod, unti-unti nila itong naisa sa katuparan. Ngunit malayo pa ang tatahakin nila. Sa Baganga, sa probinsya ng Davao Oriental, marami sa mahigit 900 estudyante ng mataas na paaralan ay nakatira sa malayo. Ang mga walang perang pamasahe, kailangan maglakad. Mahigit 1 oras na lakad sa ilalim ng araw. O 20 pesos na pamasaheng aabuti. Kaya naman ang iba, hirap ng hikayati ng sariling pumasok pa. Kung sino yung alam doon sa program ng Bikes for the Philippines. Ngunit isang araw may mabuting balitang dala ng isang bisita. Ang dayo ay may solusyon daw sa problema ng madalas na pag-a-absent. Sino yung marunong magsakay ng bike? Siya ay pinuno ng Bikes for the Philippines, isang grupo na namimigay ng mga bisikleta sa mga paaralan para magamit ng mga mag-aaral. Taas yung bike nyo at pumarang kayo, makaganito kayo, ano mangyayari? Matutulog. Kasi po yung aming first vision was to really just reduce dropout rate. Ganun din yung parang increase attendance, reduce dropout rate, yung ganun din, higher grades. Kamte, ako mag-aaral at ikaw magpadyak. Padyak. Sige. Taong 2010, sinimula ni Joel Wichico ang programa. Ang mga bisikleta, segunda manong donasyon mula sa Amerika, na inaayos ng retiradong negosyante para pakinabangan ng mga bata. Bigyan nyo ng importansya yung bike nyo kasi maraming naghirap para bigyan kayo ng bike na libre. Hindi kayo magbabayad. At ang gusto lang namin, kami, na makatapos kayo ng schooling, hindi lang yon, pero maging, professional, maging mabuting tao, disiplinado, responsible, safety, lahat yan. Makatulong sa ibang tao din. Pedal! 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 Sige! Oh. Liko! Liko! Naging bahagi ang Bikes for the Philippines ng programang Pedals and Paddles ng Department of Education noong nakaraang administrasyon. Sa buong Pilipinas, 18 na ang bilang ng eskwelahang nabigyan ng mga bisikleta. Kasama ang Dr. Beato Macaira National High School sa Baganga, Davao Oriental. Ang biyayang ito may kaakibat na tungkulin. Walang iwanan. Pag may nasira, tulungan. Pag may na-aksidente, tulungan. Anong gagawin? Tuloy-tuloy ba? Hindi. Anong gagawin? Tingin po muna lahat. Ang inisip natin, how do we inculcate now yung camaraderie dun or tulungan dun sa bike ride na yon? So, ang ginawa namin, yung walang iwanan. So, pag may nasisiraan, may nasusugatan, ang ginagawa namin, dapat huminto lahat. So, meron niyang
Meron po kaming nilalagay na pacer sa harapan, tapos may marshal sa gitna, tapos yung sa likod, yung parang mechanical messenger. They have to be positive contributors to society, if not to the society, their community. Ilang taon na nagdudusa ang mga taga-Baganga. Ang inaasahan nilang kabuhayan sa mga nyugan, winasak ng Bagyong Pablo noong taong 2012. 6 na taon na nakalilipas, ngunit hindi pa rin nakakabangon ng marami. Ngayon, na-observe namin kahit pambili ng bond paper, 1 piso yun, parang mahirap pa sa kanila. So, sa baon naman, dati yung mga kantina talagang napupuno yan. So ngayon, kahit ice water, kailangan pang hatiin. Mau-observe po natin yan na ganyan yung nangyayari ngayon. Welcome to the Simple. Si Teacher Ruchi Adanza ang naatasang maging bike coordinator sa high school. Naka-newspaper talaga kami, ginupit ko lang para maano. Kwento niya, matyaga siyang naghintay ng 5 taon bago nabiyayaan ng mga bisikleta ang kanilang eskwelahan. I just keep on believing, naniwala lang ako na may mangyayari. Even yung mga kaopisina ko, yung mga kasamahan ko, binibiro at inaano na rin ako nila na kapag nag-iikot ako sa program, wala namang nangyayari, follow up ka ng follow up. Pero ako never akong na-discourage. May pila kasi ng mga paaralang naisumali sa programa. Ngunit nasuklian din ang ilang taong pagpa-follow up ni Teacher Ruchi. 100 bisikleta nakalaan ngayon para sa kanilang high school. Ang unang bugso ng pamimigay nangyari nitong Hunyo. 40 estudyante ang nabigyan ng bisikleta. Ngayong Setyembre, darating ang pangalawang bagsak ng mga bisikleta. Masusing pinipili ni Ruchi kung sino ang mga karapat-dapat na bibigyan. We believe na hindi naman lahat ng mahirap deserving. May ibang hindi deserving. Gaya ng pagpunta namin ng bahay, si Father nagbabaraha. Tapos yung iba, pagpunta pa namin ng bahay, may mga manok pansabong, imahal yung pagkain. Tapos si anak naglalakad. Kasi tinitingnan lang natin yung 4 na criteria doon na importante. Una, malayo nga sila. Tapos pangalawa, marami silang magkakapatid sa bahay, nag-aaral. Pangatlo, wala silang motorsiklo or any vehicle na pwede nilang gagamitin sa school. At saka, pang-apat, yung tinitingnan natin na may good attitude at saka may mabuting family or may good family background. Isa sa mga nasama sa unang batch, ang grade 9 student na si Nerfy Masudo. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid. Naranasan ako po nung wala pa akong bike. Madalas akong pumasok ng mga 8:00. Parang pagdating ko doon, resist na. Yung nakakuha po ako ng bike, palagi na po ako nag-aaral ng mabuti at saka hindi na po ako nag-absent. Nung wala naman akong bike, gusto kong magtrabaho sa Davao para makatulong sa aking pamilya. At saka para naman makaon sila. Ang dalawa pa niya nakababatang kapatid na sina Nerissa at Nicanor, pumapasok din. Wala pang bisikleta ang dalawa, pero bahagi sila ng batch 2 na mabibigyan. Tinatayang 4 na kilometro ang layo ng bahay nila sa paaralan. Kung mamamasahay silang 3 papasok, 70 piso kada araw ang kanilang gastos. Halagang hindi kaya ng kanilang mga magulang. Ang kanilang ama nahinto sa pagkakarpintero dahil nabubulag na. Samantalang ang ina nila may diabetes pa. Umaasa ang pamilya sa paggawa at pagbenta ng walis tingting. Nang gumuho ang tahanan nila noong bagyo, nilipat sila rito.
Ngunit kahit salat ang pamilya, itinutulak pa rin ang kanilang ina na mag-aral si Nerfie. Kwento niya, kung wala ang bisikleta, marahil huminto na si Nerfie sa pag-aaral at namasukan bilang kasambahay sa Davao City. Kung gusto mo, tapusin mo na lang yung pag-aaral mo ngayon na taon para sunod, pagpasok mo, makaano ka sa ibang taon. Hindi ka na magpabalik-balik. Yun, naniwala sa akin. Kaya to make siya ng pumasa, grade 9 na lang. Bago igawad ang mga bisikleta, kailangan munang dumaan ang mga mag-aaral sa isang puspusang pagsasana. Go. Pwede ba na gawin yung 5-second rule Yes. Break. Isa sa mga trainer ang estudyanteng si Jerry na kasama sa batch 1. Noong Hunyo lang, nag-iensayo lang din siya. Ngayon, tumutulong na siya magturo. Yung pagbabike nga, di ba, umaandar yung bike kapag pinipidal mo lang. Parang sa life din natin, kung hindi tayo gumagawa ng paraan, hindi talaga natin maaabot yung ating pangarap. Parang ganun lang. Si Jeric, solo parent na ang kanyang mother. Naramdaman niya ni si Sir Joel ay parang ama sa mga bikers. At bigla na lang niya nasabi na nagpasalamat siya kay Sir Joel dahil nakita niya dito ang pagkatao ng kanyang ama. Tambayan na ngayon ni Jerry ang classroom na binukod para sa bikes at riders nito. Parang ang pamilya na ang turing ko sa kanila ay pag nandito na kami sa aming club, dito sa aming opisina. Nag-uusap kami, nagbabanding, parang ganun. Lahat ng batang pinipili para sa programa ay may sari-sariling pinagdadaanan sa buhay. Ngunit hindi basta ibibigay sa kanila ang bikes. Masinop ang pagpili ng mga bibigyan ng bisikleta. Traffic level. The left side, what picture is that? Hindi ito pabuya sa pagkakaroon ng mataas na grado. Kahit sino pwedeng mapili basta't may tunay na pangangailangan at handang tumupad sa patakaran ng programa. What is that? Okay, photos. Katulad ni Reynaldo Naki. Naki rin ang kanyang palayang. Bago nabigyan ng bisikleta, ayaw nang pumasok ni Naki sa eskwela. Kwento ni Teacher Ruchi, lagi naglalaro na lang sa computer shop sa labas. Madalas kasi siyang kinakantsawan ng kanyang mga kaklase. Anong sinasabi nila sa'yo? Buktot daw, buktot. Ano yun? Kuba daw, kuba. Tapos, nung nagka-bike ka, nagbago na. Nagbago yun kasi marami na po akong mga kaibigan kaya ng mga bikers. Tinuturing nila akong kaibigan. Ano bang naging pagbabago sa sarili mo? Maraming humanga sa akin. Dahil palagi na lang akong nag-school kasi nung una hindi ako, lagi nilang binubuli kasi lagi absent. Pero ngayon, hindi na. Humanga na sila sa akin na laging present. Pinili ko to. Isa lang ang kumpiyansa sa sarili sa mga ginhawang na ibibigay ng pagpapadyak. Magandang exercise ang alam ng marami at libreng transportasyon. Para sa akin, na 5 dekada ng siklista, ang pangunahing dahilan para magbike ay masaya siya. Masayang magbike. Ganun lang kasimple. Pero napaisip ako sa sinabi sa akin ni Naki. Parang paningin ko, kagaya lang kami. Pantay-pantay. Pag hindi nakabike,
Hindi yung, kasi kapag hindi ako nakabike, malaki sila, tapos ako yun lang. Pag nakabike naman, Pag nakabike, pantay-pantay yung tingin, kasi malaki na. Gaya sinabi ni Ma'am Ruchi, from being shy, naging Showy. showy. So yun, nag-evolve na yun yung aming vision to that, to help them really become better people, better persons in helping discipline, helping others. So may values, naging values formation ng ang aming vision using the bike. sabay tayo sa kanila. Ano sinasabi mo dun sa mga ibang bata na natatakot mahulog? Ang sinasabi ko minsan, sir, basta mag-focus na siya sa daan at huwag silang maging panic so that ang pagbibisikleta nila, sir, maayos. Laging pinapaalala sa kanila na ang bisikleta ay hindi laruan. Malaki siyang responsibilidad. May sinusunod na batas ang mga siklista at mga wastong ugali. Bawal silang mahuli sa klase. Hindi pwedeng iwan kung saan-saan ang bike. Ang hindi tutupad, babawian ang bisikleta. Mechanic namin, assist from the training. Ang kanilang tagagabay, ang ulirang guro at bike coordinator na si Teacher Ruchi. Ayon kay Joel, sa mga bike coordinator tulad ni Ruchi, nakasalalay ang tagumpay ng programa. Kaya yung bike coordinator po, nag-iisip na ngayon yan kung paano niya ma-raise yung funds para doon sa pag-sustain ng bike. Para hindi naman laging galing doon sa kanya. So nagiging creative po yung bike coordinator. Kasi dahil napalapit na yung mga bata, napalapit na yung programa sa kanya, just like sa atin, sinasabi ko yung heart ng isang tao, talagang you will go all out to really help these people kasi nakita mo yung kahirapan nila. And if it's the only way you can do it, hindi naman siya rin may kaya masyado. Pero kung yun lang, ipa-develop lang yung program, ma-improve, ma-sustain yung program niya, ginagawa nila. Walis tingting ay ibininta niya doon sa may tindahan. Di nagamit yung bike. So kung wala yung bike, de buhat-buhat niya yon. Oo. Mas nakakapagod. Di, mahiya. Mahiya siya, bakit? Siyempre, dalaga siya. Di, mahiya pag ibuhat niya yung walis tingting. Ang bisikleta ni Nerfy, hindi lang niya kasama sa eskwela. Mabilis niya ngayon nadadala ang walis tingting ng kanyang pamilya para mabenta sa suki. 20 pesos ang kita nila bawat isang bugkos. Malaki na ang 200 pisong kita sa isang araw. Ganyan na ang kalagayan ng maraming pamilya sa Baganga. Mula nang nawasak ng bagyong Pablo ang mga kabuhayan dito. Kaya ang munting bisikleta, malaking bagay. Hindi lang ito sasakyan, isa itong pagkakataong guminhawa ang buhay. Si Nerfy, gustong kumuha ng nursing o di kaya'y criminology. Kung makatapos ako ng pag-aaral ko at saka college, tutuparin ko yung pangarap sa pamilya ko. Bibigyan ko sila ng magandang bahay. At pagpaaralin ko yung mga kapatid ko kung hindi sila man nakatapos, ako na ang mapatuloy sa kanilang pag-aaral. Na kahit wala na kayo, kasi bagong balik lang kayo from June or last July,
Makalipas ang 3 araw ng pagsasanay, dumating na rin ang araw na pinakamimithi ng mga bata. Sa hamon ay binigay sa akin ng Bikes for the Philippines ng paaralan na pangalagaan kayo in this project. So wala akong magawa, kundi mahalin ko kayo, intindihin ko ang likod niyo, at maging mother sa inyo at all times. So ang anak ko mula sa 2, magiging 3, magiging almost 90 children na ang aalagaan ko. So ngayon, masaya ko, mga magulang na nandito ngayon, ang kwento ng anak ninyo ay kwento ko na rin. Sandali na lang at matatawag na rin sila bikers. Sakay na, tara na, tara, go na. Sa halip na diploma, bisikleta ang tinanggap sa entablado. Sa mga kabikers, dapat nating alagaan at wag ibenta ang bisikleta natin dahil hindi ito atin. Ito ay pag-aari ng school natin at pinahiram lang sa atin ito. Upang may magagamit tayo sa ating pag-aaral at hindi na tayo maka-absent at malilate. Makakasama na ni Nerfy ang kanyang mga kapatid sa araw-araw na pagpapadyak. Si Nicanor, hindi na kailangan ipuslit ang bisikleta ng kanyang ate. Bilang pasinayan ng pagtatapos, nag-long ride ang mga tropa, kasama ang mga taga-unang batch na sina Jerry at Naki. Bagamat nariyan lang ang dagat, bihirang matikman ng mga batang ito ang makapaglaro sa dalampasigan. Ano ang inyong nararamdaman na napabilang kayo sa ating May pulong din para kilalanin na isa na silang samahan ng bikers ngayon. Masaya ako kasi nakatulong si Sir Joel sa amin. Kahit wala yung papa namin. Kahit yung lolo namin, wala ng pera. Pero may dumating din sa buhay namin na yung 600 pwede na pambili ng bigas at hindi na makakano sa mapamasahe sa motor. Hindi na rin kami magbubuwan kasi may nagbibigay na sa amin ng bike. We also tell them that mobility is education. Natyak mo yung sarili mo on your own, dumating ka sa isang lugar, on your own, nakadating ka dun sa hinaharap mo, yung dream mo. Dahil sa sarili mong sikap, di ba? Maganda yon. And I think that's also one of the, we can relate that to the kids. Kay tamis nga ng pakiramdam kapag may narating ka mula sa sariling pagsisikap. Araw-araw na ito mararamdaman ng mga batang ito. Sa katunayan, ang pagpapadyak ay maaari nilang gawin habang buhay. Hanggang sa pagtanda nila mararamdaman ang saya na una nilang natuklasan sa una nilang bisikleta. Mula Baganga, Davao Oriental, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.